Yan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang Sabado ng umaga mga kapatid. Good morning po, Brother Joseph Trinidad. Good morning, Sister Leslie Ann Cortez. Yan. Sister Charity, magandang umaga. Hallelujah, pinagpalang umaga sa bawat isa. Hallelujah, we praise you Jesus. We praise you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Po tayo mag-umpisa mga kapatid. Tayo po ay umawit sa Panginoon. God deserve our praises. He deserve our glory. Kaya naman marapat lamang siyang awitan. Kaya papurihan ng Panginoon. Kaya good morning na sa bawat isa. Praise Lord God. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang. Yes Lord, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Yes Lord, doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa umagang ito. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Yes, O God. Pagpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Yes, O God. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo, yes, iaalay. Yes, O Lord. Ang hangad namin mamalagi, Panginoon, sa iyong presensya. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Hangad namin, Panginoon, ay mamalagi sa iyong presensya. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay.
Ang aming puso, O Diyos, ay inaalay namin sa iyo. Ikaw po maghari. Ikaw po manguna. Kung meron kang nakitang hindi kaluguran, Panginoon, sa magang ito, siyasatin niyo po ang aming mga puso. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, na lumapit sa iyo, Lord. Kahabagan mo ang aming mga buhay, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, dahil natagpuan ka namin, Panginoon. Natagpuan namin ang iyong presensya. At hindi mo kami binigo. Tunay nga ang buhay namin na bago. Dahil kayo po na nagbago ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Ama, sa umagang ito. Natagpuan ka namin sa pangalan po ni Jesus. Lord, akin pong dalangin, Panginoon. Pangulahan po kami sa iyong gawain, Lord. Ang daily vibrant word, O Lord God. Ikaw po maghari, Panginoon. Ikaw po manguna. Kaya mo, Lord, ang iyong mga dakilang salita lamang ang aming siyang mapag-aralan sa oras po na ito, Panginoon. At inhalangan ko po anumang nais ng diablo. Inhalangan ko po anumang plan at gawa ng kaaway sa magang ito. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. The glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Yan, good morning. Good morning na po sa bawat isa. Good morning po, Sister Jard, Brother Arman, Sister Perseus, good morning. Sister Rimi, good morning po sa bawat isa. Tunay nga po, pinagpala na po ang umagang ito, mga kapatid. Ayan, continue po na ating pong i-share. Itag yung mga kilala natin para lalo pong lumaganap ang Ebanghelyo ng kaligtasan, no? Sa buong mundo. Ayan, good morning na po at ating pong pagpapatuloy yung ating pong tinatalakay patungkol po sa libro po ni Pastor Ricuari ng Purpose Driven Church, no? Isang simbahan na mayroong layunin. Pang-sampu na po tayo ngayong umaga, mga kapatid. Ang ating pong title is Knowing Whom You Can Best Reach. Yan. Pag-alam kung sino ang pinakamahusay na dapat maabot. Ito po ay napaloob pa rin ito po sa ating pinag-aaralan, reaching out to your community. Yung pag-abot sa iyong komunidad. Yan po yung lesson 9. Pero ito po ay karugtong, mga kapatid. Sabi diyan, pag-alam kung sino ang pinakamahusay na dapat abutin. Dito pa lamang alam na natin na strategic yung ginagawa ng mga iglesia, mga kapatid. Hindi siya suntok sa hangin o kaya hindi sa yung bagay na bahala na, hindi po. Kailangan may specific tayong tinatarget, no? Dapat meron tayong target, no, na dapat abutin, mga kapatid. Kaya sabi po ng John chapter 1 verse 41, sabi niya, the first thing Andrew did was find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon at sinabi niya rito, nakita na namin ang Misayas, ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. Diba? Excited. Tayo po, excited tayo lagi, no? Lalo na kapag araw po ng Sunday, no? Sabado pa lamang, talagang minamindset na natin yung ating katawan. Even yung mind natin, inaayos na natin siya para pagdating ng Sunday, talagang excited tayo, 100%. May bibigay natin sa Panginoon the best na pagpupuri sa Kanya. Dahil yun po ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Ganoon din po tayo, no? Sa ating pong pag-i-evangelize, no? Kailangan yung target natin, alam natin yung target natin. At kailangan sila po ay madala natin. Kaya nga nung nakita ni Andrew ang ating pong Panginoong Hesus, excited siya na ipabalita ito, no, sa kanyang kapatid at the rest sa mga disciple. Kaya sabi po ni Jesus, sabi niya sa Matthew chapter 9 verse 10, sabi niya, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Tanda po, ito po yung tagpo na ang Panginoong Hesus po ay
naghahanap ng kanyang mga kasama, yung 12 disciple niya. No? At ito po ay alam naman natin na sa mga Hudyo ay talagang nakatingin sa kanya. Kasi even siya po ay nakikisalamuha sa mga makasalanan. Now, bringing people to Christ is the important task for us to have such a casual attitude toward it. Ito dapat ang pinaka-focus natin na dalhin yung mga kaluluwa sa paanan kay Kristo. Ito po yung pinaka-importanting task natin bilang isang tinawag ng Panginoon. Especially ang ating pong mga panambahan. Kaya ang panambahan, iyan yung mga refuge, di ba? Yan ay yung bagay na kapag ang tao ay nag-attend ng isang panambahan, na-experience niya yung kapangyarihan ng Panginoon. And sabi nga nila, kapag na-experience mo ang Panginoon, talaga yung buhay mo, your life will never be the same again. Diba? Together we can accomplish what no single congregation, strategy, or style can accomplish by itself. Walang sino man ang makakapag-accomplish nito kung siya lamang nag-iisa. Kailangan talaga ng body of Christ. Kailangan talaga ng kamanggagawa, leaders ng isang iglesia na sila po ay nagkakasundo. Kakasundo po na magampanan yung panawagan ng Panginoon. For your church to be most effective in evangelism, you must decide on a target. Discover what types of people in your area. Decide which of those groups your church is best equipped, to reach. And then discover which style of evangelism best match your target. Diba? May mga planning. May mga strategic planning. Tayo kung paano natin i-apply, i-penetrate yung isang community. Kailangan strategic po tayo. Diba? Kaya sabi po ni Rick Warren, sabi niya, the New Testament reading so that the gospel is spread primarily through relationship. Ito talaga ang pinaka-bottom line. Kailangan mabuild talaga yung relationship. Mga kapatid, I believe that the most effective evangelistic strategy is to first try to reach those with whom you already have something in common. Bawa, yung nasa malapit natin. Strategic tayo. Yan po ang ginagawa natin ngayon. Yung mga lighthouses natin, di ba? Yung mga light group natin na ginagawa. Yan po yung mga malalapit sa atin. After you discover all the possible target groups in your community, which group should you focus on first? Alagaan na natin, di ba? After natin pinag-pray, di ba? Kinonsolidate, tapos kinultivate, di ba? Inaalagaan natin, hindi natin pinapabayaan. As believers, we must want and welcome all people into our church family. After all, we are all the same in the eyes of God. Kaya nga, wala tayong pinipili. Di ba? Lahat po welcome. Wala naman tayong pag pumasok sa simbahan natin ay tinataboy natin palabas. Wala pong ganon. Kasi lahat po ng tao ay wini-welcome natin. Regardless, ano man yung kanyang status. Diba? Ngayon, marami na po ngayon na talagang massive yung evangelism sa mga authority. Nakita natin, di ba? Massive na. Pati yung ating mga in authority, ating mga kapulisan, marami na pong talagang nabuborn again. No? Kasi, yun po yung mandato ng Panginoon sa atin. Wala tayong dapat pinipili na tao na sisiran. Diba mga kapatid? Kaya sabi, what kind of leaders do we have? What is the cultural background and personality of our church leadership? Our major reason is all the visitors come back and enlighten them about the gospel. Yan po yung pinaka-main agenda natin. Na lahat ng mga visitors natin na pumunta for the first time, ay kailangan sila po ay bumalik. No? Kasi marami pong mga bagong mga umatin ng church ay come and go lang. 'Di ba? Kailangan po mga kapatid, ang purpose natin kapag sila po ay
nandyan na sa ating panambahan, dapat doon pa lamang sa may gate, yung approach natin, maramdaman dapat nila na sila ay welcome sa ating pong church. Diba? Kailangan maramdaman nila kanila yung relationship. Kasi ito nga po yung ating binibuild up dito. Kailangan mabuild natin yung relationship first. Diba, mga kapatid? At kapag po naranasan po nila yung pag-welcome nila, pag-welcome natin sa kanila, sigurado ako babalik at babalik yan. Diba? Kasi tanda natin, marami po mga first-timer na ang atin sa ating mga church ay may dadala po yan. Loaded po yan ng mga, di natin alam kung ano-ano. Ang pinaka-purpose niyan ay ma-unload. Diba? Kaya nga dito, sabi dito, maranasan nila ang tunay na pagsamba. Kailangan maranasan nila yung tunay na pagsamba, mga kapatid. I deeply believe that God has uniquely called and shaped each of us in different ways to reach different type of people. Anuman ang kanilang katatayuan, anuman ang kanyang status, wala dapat tayong pinipili. If God has called you to ministry, then who and what you are most also be part of the plan. You were shaped by God for a purpose. Tanda natin, mga kapatid. Ang goal po natin na ma-enlighten, ma-encourage yung mga first-timer. Ma-build yung relationship. Kaya nga ang ginagawa natin, di ba? Pag may mga bago, nilalapitan natin, wini-welcome natin. At tayo po ay masayang-masaya. At ganoon din po ang kalangitan, di ba? Masayang-masaya ang kalangitan. Sabi ng anghel, di ba? Ang isa, dalawa, ang isa man ay nagbalik loob sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. Libu-libong anghel ang nagkasayaan sa langit. Kaya ganoon tayo kasaya. Kapag may mga first-timer na mga kapatid, ibig sabihin, lumalago or malusog ang isang iglesia. Diba? Sabi, there are two principles to remember when seeking to discern God's direction for your ministry. Mayroon dalawang principle, mga kapatid. Ano ba itong number one? You'll best reach those you relate to. Ito yung bagay na dapat yung in common kayo. Pinakamaina mong maabot ang mga taong nakauugnay mo. Yung nakakasalamuha mo. Mga kaibigan mo, yan. Yan po yung mga mas vulnerable. Mas madali natin maabot yung mga nakakasalamuha mo na. The easier people for you to reach for Christ are those who are most like you. Yung nakakabanding mo na siya. Diba? Yung alam niya yung pagkatao mo. Kaya nga, unang-una dyan dapat ang family. Kasi yung family mo, alam na alam niya yung pagkatao mo. Diba? All people need Christ, tandaan natin. Lahat ng tao, kailangan ang ating pong Panginoon. Your greatest contribution will occur when you match your target. Then you can have an impact by being yourself. Diba? Kaya napakasaya kapag meron tayo mga first-timer na dumadalo. Ibig sabihin, nag-i-evangelize yung ating mga kapatid. Naghihikayat sila. Nag-i-invite sila ng mga kapatid, kapatiran, ng mga kapitbahay, kaibigan, kakilala. Why? Kasi ang gusto din nila, maranasan niya yung tunay na pagsamba. Di ba? Gagamitin at gagamitin ka. Hindi po pwedeng, kaya nga sabi ko kanina, na hindi mo pwedeng itago or suluhin yung shape na meron ka. Kapatid, kailangan mo yang ibahagi sa iba. You'll best reach those you relate to. And number two, as leader, you'll attract who you are, not who you want. Bilang isang pinuno, aakitin mo kung sino ka, hindi kung sino ang gusto mo. Hindi po tayo namimili, sabi ko nga kanina. Everyone is welcome sa ating pong panambahan. Hindi po pwede na ito hindi magandang damit, di natin sila papasok. Hindi po. Regardless
mga kapatid, sa kanilang estado, sa buhay, lahat po yan wini-welcome natin. At sometimes, because the leaders want to reach a certain target group, they aren't realistic about who they are. Explosive growth occurs when the types of people in the community match the type of people that you are already in the church. Diba? Domino effect yan eh. Kapag naranasan niya, diba, yung tunay na pagsamba sa loob ng isang simbahan, ipapamalita yan. Maghihikayat yan. Mag-i-invite yan. Ibig sabihin mga kapatid, buhay yung ating church. Diba? Iba ang naranasan, iba ang nararamdaman kapag sila po ay nakaka-attend ng isang worship service. Tandaan natin ang pagpupuri natin para sa Panginoon. At napakahalaga din yung Word of God para sa atin. Hallelujah. Sabi nga, placing the wrong type of leaders in a church is like a mismatching jumper cables on a car battery. Kaya nga maingat po tayo, di ba? Sa pagpipili ng ating mga leaders, ng ating mga co-laborers o kamanggagawa. Kasi nga, iyan po ay tinitingala, lalo na yung mga bago. Diba? What if our church doesn't match our community? Paano kung ang iyong simbahan ay hindi tumutugma sa ating komunidad? Diba? Kaya nga, strategic ang ginagawa natin. Kailangan, pinag-pray muna yung lugar. Nagpa-fasting, diba? O kaya Jericho March natin yung lugar para ma-saturate ka agad, no? Mabugbog ka agad sa panalangin. Diba mga kapatid? Open communities change, but the makeup of the church doesn't. What do you do if you're serving in a church that doesn't match the community? Ano daw po ang gagawin natin? Number one, build on your strength. Huwag tayong manghina. Sabi ko kanina, may mga taong come and go. Diba? Hindi natin hawak yung kanilang kaisipan. Kaya ang role natin, ang goal natin bilang isang mga leaders, kailangan maramdaman ng mga member, especially yung mga first timer natin, yung presensya ng Diyos. Diba? Maranasan nila mga kapatid. Build on your strength. Bumuo sa iyong mga lakas. Strengthen what you are already doing. Huwag tayong manghinawa. No? Huwag tayong manghinawa mga kapatid. Halimbawa, tayo po ay hindi tayo tinanggap, di ba? Bawa, nag-evangelize tayo. Walang sumunod. Okay lang yun. Go on lang, mga kapatid. Don't worry. Basta gawin natin yung narapat, si Lord na ang bahala. Tapos number 2, reinvent your congregation. Muling likhain ang iyong kongregasyon. Reinventing the congregation is when you intentionally change the makeup of your church in order to match a new target. Realign the style. Bawa, medyo kailangan kasi match yung strategy natin. 'Di ba? Dapat vulnerable. Hindi lamang mag-stick dun sa isang strategy. Kailangan vulnerable po tayo o flexible tayo pagdating diyan. And then, sabi niya, start a new congregation. Iyon yung mga maliliit, no? Yung mga lighthouses natin na maliliit, no? Kaya yung mga satellite church, mga house church na maliliit, start a new congregation, no? Mag-church planting. 'Di ba? Lalo pag punong-puno na yung pinaka-main, 'di ba? So, wala mang problema na mag-expand, no? Sa ibang lugar para merong maabot na panibagong kaluluwa. There are a couple of ways to start a new congregation to reach a new target in your community. Starting a new congregation is a fastest way to fulfill
the Great Commission. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, lumalago ang iyong simbahan. Nag-i-expand, di ba? Nagmo-multiply. Nagdumadami, mga kapatid. Ibig sabihin, effective yung strategy na ginagawa ng ating mga pastors. At the same time, yung leaders sumusuporta. Di ba? Tama yung kanilang mission and vision. Tama yung goal. Tama yung path na kanilang tinatahak. Recognizing spiritual receptivity in your community o pagkilala sa spiritual na pagtanggap sa iyong komunidad. Jesus taught in the parable of the sower in the soil. Alam naman natin yan, yung parable na binanggit ng ating pong Panginoon. Different soil meant different kinds of people. There are hard heart, shallow hearts, distracted hearts, and receptive hearts. Kaya nga in evangelism, we need to plant our seed in a good soil. Kailangan tama, appropriate yung ating matabang lupa, yung ating tinatamnan ng buto. 'Di ba? The soil that produces a 100-fold harvest. We need to be strategic in reaching the world. Kapatid, sa panahon natin ngayon, iba-iba na. Very marami ng mga umaagaw na mga katuruan. Di ba? Marami nagsilipa na mga false doctrine, false prophet. Minsan nga, di mo inaakala. Bigla na lang may lumilitaw. Kaya dapat mapagmatsyag tayo sa ating community. Who are the most receptive people? Sino itong mga taong ito na tanggap? There are two broad categories. Number one, people in transition. Sabi po ni Rick Warren. God uses both change and pain to make people receptive to the gospel. Diba? Anytime someone experiences major change, whether positive or negative, right now, sabi niya, there is enormous interest in spiritual matters due to the massive change in our world that are making people frightened and unsettled. Yung nga po, mga kapatid. Kaya kapag hindi tayo rooted sa Bible, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, madidisid po tayo. Dahil kali-kaliwa po ang mga false teaching, false doctrine, false prophet. Diba? Kabila-kabila po yan. Kaya pag hindi tayo rooted ng salita ng Diyos, hindi tayo nagde-devotion, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, minsan, si Satanas, iyon ang kanyang strategy para tayo mabihag. Kaya dapat mapagmatsyag po tayo, mga kapatid. Number two, people under tension. Sabi niya, God uses all kinds of emotional pain to get people attention. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, marami pong mga first timer na mag-aatin ng church, may mga dala-dala po yan. Nagusto nilang pagpunta doon, di ba? Maranasan nila yan yung presensya ng Diyos. At pag naranasan nila yung presensya ng Diyos, mga kapatid, babalik at babalik siya sa panambahan. Marami pong mga tao na nakakaranas ng mga tension, 'di ba? Sa kanilang paligid, sa pamilya. Kaya ang goal natin bilang isang leader, ang goal natin might be develop a specific program or outreach to each of the most receptive people, groups in your community. 'Di ba? Pag-abot, pagtanggap sa mga taong ito.
Diba? Ipag-pray. At the same time, ma-unload sila sa mga tension na kanilang mga nararanasan. I believe God has called us to catch fish and feed sheep, not to coral goats. Tayo po ay tinawag ng Diyos na isang mamalakaya, di ba? To catch fish and feed sheep. Naniwala ako na tinawag tayo ng Diyos na manghuli ng isda at magpakain ng mga tupa, hindi para sa mga kambing. Kaya if you want you to grow, focus on reaching receptive people. Once you know who your target is, who are the most likely to reach, and who the most receptive people in your target group are. Diba? Yun dapat yung ating strategy na ginagawa. Establishing an evangelism, diba, for your church. Ayan, marami pong salamat mga kapatid. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Sa ating 20 viewers. Ayan. Good morning muli sa bawat isa. Brother Nilito, Sister Alicia, Brother Christopher Robio, good morning. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita ngayong umaga mga kapatid. Tayo po ay manalangin na marami pong salamat Panginoon sa iyong salita. Namin pong napagbulay-bulayan sa umagang ito. Salamat sa pagsama ng Santong Espiritu. Lord, ang dalangin po namin sa umagang ito, God, Lord, lahat po namin tinalakay ngayong umaga. Ito po ay magawa po namin, Panginoon. Magampanan po namin yung iyong inatang na task para sa amin, Panginoon. Napatuloy kaming maghayag ng iyong mga salita sa mga tao. At marami pong mga tao ang siyang masumpungan ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Gamitin mo lamang kami, Panginoon. Lahat pong mga leaders, Lord, lahat pong mga kamanggagawa mo, Panginoon. Gamitin niyo po kami, O Lord, to expand your territory, Lord. Lahat ng mga tao, Diyos, ang siyang makarinig ng iyong mga dakilang salita. Purihin ka, Ama, sa oras na dakilain ka, O Lord. Salamat po, O God, sa buhay na wala hanggan na pinagkaloob mo sa amin. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, God, sinumang ngayon na nakakaranas ng depression, anxieties, mayroong mga karamdaman. Lord, ang dalangin ko ngayong umaga, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Touch their lives, O Lord. Tapikin mo ang kanilang mga balikat, Panginoon Diyos. At ipadaloy, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord God, salamat, Ama. At kami po ay nakikigalak din sa mga kapatid na nagdidiwa ng kanilang mga anniversaries, nagdidiwa ng kanilang mga birthdays, O Lord. Bless them, Lord God. Bless their lives, O Lord God. Hallelujah, in Jesus' name. Lord, salamat po sa araw na ito. Make this day fruitful and victorious, Panginoon, sa maghapon. Ikaw po mag-ingat, Panginoon Diyos, sa amin. Ikaw po manguna, O Lord, sa mga gawin pa namin sa buong maghapon, O Lord. At akin pong inahadlangan ang namang nais ng Diablo sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin at pinasalamatan. Lord, maingat po namin, binabalik sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Shalom everyone, and to God be all the glory. Bye-bye. God bless.